Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Ito po ulit ang inyong ASEC Bernie Flores po mula sa tanggapan ng National Nutrition Council and Department of Health sa Taguig City. Kumusta kayong lahat dyan mga kanutrisyon? Talaga nga naman napakabilis ng panahon po dahil ikalawang linggo na ng Oktubre. Maraming ipinagdiriwang ngayon tuwing Oktubre at kasama na dyan ang National Statistics Month, ang National Consumer Welfare Month at National Children's Month. At sa tuwing Oktubre din po, sinasagawa ang second round ng kampanya ng Department of Health para sa mga bata na tinatawag nating garantisadong pambata at tatalakayin po natin yan maya-maya. Kukumustahin pa din natin ang ating mga kanutrisyon through our featured Nutriskwela Community Radio Station. At makikipagbalitaan din tayo sa ating mga field reporter mula sa Regions 4A at Region 9, Zamboanga Peninsula sa Zamboanga, Sibugay. Kaya naman walang bibitiw mga kanutrisyon dahil isang oras na makubuluhan at masustansyang kwentuhan ang nakahain ngayon para sa inyo. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, disiplina ang kailangan. Dapat na mag-ehersisyo para sa malakas na resistensya at iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak upang ang kalusugan may mapangalagaan. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na kung hanap niyo ay pagkaing masustansya na at abot kaya pa, itlog ang inyong pag-asa? Siksik sa protina, bitamina at mineral, maaasahan pa pang almusal, pananghalian at panghapunan araw-araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation program at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, ASEC Bernie Flores. Kumustahin naman natin ang isa sa ating 15 Nutriskwela Community Radio Station, this time mula sa malayong Lagawe, Ifugao, ang Radyo Kiphonan 99.1 MHz FM. At makakasama natin ang ating station manager na si Mr. Shelton Kutiyog. Masustansyang hapon po, Mr. Shelton, at sa lahat ng mga taga-Lagawe, Ifugao. Yes, ma'am. Masustansyang hapon din po sa inyo, Ma'am Bernie. At sa lahat po ng mga Nutriskwela Community Radio Station natin, yung 15 na Nutriskwela Community Radio natin sa buong Pilipinas. Oo, thank you very much. Thank you very much sa pagpaunlak mo sa aming request for an interview. Kumusta din kay Mayor Cesario Cabigat? Ay, mabuti naman po siya, ma'am. At syempre, siya po ang total suporta, yung parang pinaka-boss namin dito. At siya pa nga yung nagsisita sa amin pag merong mali. At meron kayong bisor. Yung kanyang, ma'am, doon mo makikita yung kanyang interest. Okay, mabuti naman na marinig yun at meron kayong bisor. Kahit pala hindi kami makapunta lagi dyan o si Miss June Falansi, ang ating Regional Nutrition Program Coordinator, represented kami kay Mayor. Yes, ma'am. Oo. Kumusta rin naman kay sa Community Radio Council na pinamumunuan ni Miss Cheryl Marie Bumanghat? Yes, ma'am. Oo. Sana ay medyo naka-recover ng Ifugao dun sa epekto ng mga nakaraang bagyo na Pedring at Kiel. Ay, opo naman, pakonti-konti. At mabilis naman po ang action ng ating mga officials dito sa Ifugao. Kaya medyo kahit cut off ang Lagawe sa rest ng probinsya, Oo. mabilis naman po. Baka bukas meron ng bagong tulay. Ay, mabuti naman. Hanggang saan na po naririnig yung broadcast ng Radyo Kiphonan? Well,
Ma'am, dito po sa Ligawe and sa katabi naming mga munisipyo tulad ng Kiangan, tsaka Kiangan, sa part ng Lamut, part ng Lamut, Union, oo. and sa Asipulo. Asipulo. Di ba malayo po yung Asipulo? Malayo po pero medyo mataas sila, kaya Ah, doon po nakukuha tayo. oo. Ano pong oras ang ating ang ating sign on at saka sign off? Ma'am, sign on natin is 5:30 in the morning hanggang 8 p.m. po ang sign off natin. Okay. 6 p.m. Tapos, could you give an idea yung mga taga-listener natin na bigyan mo kami ng idea on ano yung mga range of programs na Bruno broadcast natin sa isang ma'am, maghapon? dito po sa ating Nutri-Eskwela Community Radio dito sa Ligawe, medyo dalawang format po kami dito. So, bale, sa morning, parang AM format po. And sa hapon naman is FM format. So, pag morning, andun yung ating Gaston JDing, morning news, mga ganon. Oo. Tapos, about yung mga programs natin for, Yung mga Ayun. development programs. yes ma'am, So, puro pang umaga yon. yes ma'am. Tapos sa hapon naman, ano yung ibig sabihin ng FM format para maintindihan din ng mga iba nating Nutri-Eskwela? Well, sa amin po dito is doon na po namin in-incorporate yung mga greetings, yung maraming music, less talk, more music, parang ganun po sa hapon natin. Ano bang music na type ng mga tagapakinig ninyo? Well, we are on the countryside siguro ma'am, kaya country masyado yung country, Yung mga doon. yung mga John Denver, mga ganon. Opo. Paborito ko Country rin music yun. po, ma'am. Okay, so mapunta naman tayo dito sa itong mga recent calamities. Nagamit ba ang community radio sa itong mga nakaraan na mga kalamidad natin? Sadly po ma'am, hindi po tayo nakapag-broadcast during yung mga typhoons natin kasi yun nga po, wala po kaming kuryente at nawala pa ang Okay. signal ng cellphone. Ah, Kaya okay. talagang parang totally Na-isolate cut off kayo ang- talaga. Isolated po. Oo. Kaya yun, after naman po nung naibalik ang kuryente and meron na tayong signal, nagamit naman po ang ating radio station para ipaalam yung kung ano yung extent ng damage at ginamit din ng ating mga kababayan para sa kanilang mga panawagan tungkol Oo. sa mga tulong, and dun na rin po natin ginamit ang ating radio station para ipaalam kung saan sila pwedeng pumunta para humingi ng tulong. Mga ganun po, ma'am. Maganda naman pala yung nangyari nung at least nagagamit ang ating radyo Kiphodan para hindi lamang pang nutrisyon, Yes, ma'am. Oo. Ano ba yung mga naka-focus na program for nutrition talaga ang ini-air ninyo? Well, ma'am, meron naman po tayo yung binigay niyo sa amin noon, yung ating mga nutrition plugs. Yun po ang importante. Yung sa lahat po ng programs namin, ini-incorporate po namin doon yung mga plugs. And meron din po naman po tayo dito na Rotary Hour. Pero once every 2 weeks lang po ito. At yung mga program handlers po natin doon is mga doktor. Yung sa Rotary Club ng Yung ating Lagawe. mga local government officials, meron din sila ng lugar para i-discuss kung ano yung mga programa nila na hindi lamang nutrition. Yes, ma'am. Lahat naman po ng aspect or sa ng local government, every departments dito, meron silang time every Monday, 12 to 1. Yun po ang LGU hour namin, ma'am. So, nag-rotate po yung mga department heads natin. Mr. Shelton, baka naman tinutulugan. Mukhang masarap matulog nung oras na yun. Ay, hindi naman po. Monday lang naman po yun. Okay. And pag Tuesday to Friday na po, yun na. Pag 12 o'clock onwards, doon na po ang Mga music greeting. na. Okay. Ganun po.
O sige, at this point, magpapasalamat na muna ako sa iyo, Mr. Shelton, kasi konti lang yung oras natin. Pero sa susunod pang mga pagkakataon, ikaw ay aming ulit na kakalampagin, ha? Oh, no problem, madam. O sige, maraming salamat. Siya po ang ating station manager, Mr. Shelton Cutiyog ng Radyo Kiphodan, 99.1 MHz FM. Kumusta na lang po sa lahat ng mga taga-Lagawi, Fugao at kay Mayor Cesario Cabigat mula dito sa One Nutrition, One Nation. Magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang hypertension, heart disease at stroke, cancer, diabetes at chronic obstructive pulmonary disease ay tinatawag na lifestyle-related diseases dahil ang pagkakaroon ng mga sakit na ito ay may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay o lifestyle. Para iwas sakit, magkaroon ng healthy at active na lifestyle araw-araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na mahalagang panatilihin ang tamang paglaki ng mga bata? Pakainin sila ng wastong pagkain at subaybayan ang kanilang timbang. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa rin po tayo dito sa One Nutrition, One Nation. At gaya ng nasabi ko kanina, ang episode na ito ay nakatutok pa rin para sa ating mga chikiting dahil ang buwan na Oktubre ay National Children's Month. Makakasama natin ngayong hapong ito para ipaliwanag kung ano-ano ang mga programa at pakulo sa Garantisadong Pambata Program ng Department of Health para sa Oktubreng ito ay walang iba kundi ang Supervising Health Program Officer at Program Officer ng Garantisadong Pambata, Family Health Office ng National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health. Walang iba po kundi si Miss Liberty Importa. Masustansyang hapon po, Miss Importa or Miss Libay. Magandang hapon po sa inyo, Asik Bernie, pati na po sa ating mga nakikinig na kababayan. Magandang hapon po ulit. Okay, at para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, Miss Libay, pwede po bang i-describe or i-define muna natin ano po ba itong Garantisadong Pambata Program? Opo. Ngayon po, ang Garantisadong Pambata ay nabago na po siya. Siya po ay tinatawag na natin ngayon Expanded Garantisadong Pambata. May expanded na. Opo. Okay. Kasi po, ito ay para sa mga batang edad 0 to 14 years. Tungkol po ito sa mga gawaing pangkalusugan at hindi lang po sa before is health lang ang sinasabi natin, but then ngayon may nutrition at saka environmental services na rin po tayo at hindi na po ito every April and October. Araw-araw po ito sa health center, tahanan, paaralan at pamayanan at ito po ay dapat tungkulin ng lahat. Yan po ang tinatawag nating expanded garantisadong. Talagang na-expand, ano po, Miss Libay? Kasi dati-dati, yung health sector lang halos ang involved dito sa ating sa Garantisadong Pambata. At saka, mas bata talaga, 0 to 5 ba yon ang ating coverage noon? Opo, 0 to 5 years lang po ang coverage natin. Oo. At dati po kasi, nung nilaunch natin ito noong Oktubre, last year, oo. Sabi nyo nga po, ito dati ay Department of Health lang, ang nagbibigay ng health provider po, ano. But then, this time po, nung nilaunch natin, ito po ay magkakasama na po ang Department of Social Welfare and Development, Department of Education, Department of Interior and Local Government, at ang ating pong mga non-government offices po at saka mga civic organization na rin po. Okay, pero ano pa rin po ang mga key or crucial elements or components ng Garantisadong Pambata? Meron po bang pagbabago? Meron po, pero ang pinaka-crucial pa rin po dito is yung pagbibigay po ng ating vitamina A at ang pagpupurga na sinasabi nga natin every 6 months po. Tapos po, added po dito, ito na po yung mga ating karagdagan. Yun pong pag-aalaga natin sa buntis dahil sinasabi nga natin
0 to 14 years. Nasa tiyan pa lang po ang bata ay inaalagaan na po natin. Na dapat ito po alagaan ng midwife, ng nurse o doktor hanggang siya ay manganak. At kailangan po sundin ang mga karapatang pangalaga sa bagong silang ng sanggol natin. And then, ipinopromote po natin yung exclusive breastfeeding po dapat at kailangan may kumpletong bakuna ang bata at ang ating buntis na ina. Yun po yung mga serbisyong binibigay po natin sa kanila at tinuturuan din po natin sila ngayon na dapat wag manigarilyo kasi sinasama po natin environmental aspect po, no? Pati yung pagturuan natin ng mga bata sa tamang paghuhugas ng kamay, pagsipilyo at pagdumi sa palikuran. Ang added po dito na features na sinasabi po natin itong expanded garantisadong pambata, ayun, dapat po may behavioral change naman po. Hindi lang bigay ng serbisyo, but dapat po din may pagbabago din po sa isang bata na dapat niyang gawin.